Alright, makikibalita lamang po kami. Ano ba ang kasalukuyang sitwasyon ngayon? Ano ba nakikita ninyo sa ikang features ng ating Taal Volcano? Ano yung mga signs na ipinapakita niya that would say na baka magkaroon siya ng ikang mga activity sa araw na ito, sa mga darating pang araw? Kasi nung Lunes po na madaling araw, nung alas 3:37 ng umaga, may na-monitor po o na-record na tremor. Yung tremor po na yun ay tuloy-tuloy pa rin po hanggang sa ngayong umaga. Kaya po nung linggo ng nung hapon ay nagpalabas po ng advisory yung T-Bolts. Kasi po yung tremor na yon nagdulot ng pagtaas ng tinatawag naming real-time seismic amplitude. Ibig sabihin po yung average na seismic waveform, tumaas po yung bilang niya. Opo, kaya naglabas po ng advisory. Kasi ito po rin na obserbahan ng T-Bolts at na monitor nung June 16 bago po siya pumutok. Tumaas din po yung tinatawag nating ARSAM nga. Kaya minarapat ng T-Bolts na maglabas ng advisory. At the same time po, mga nakalipas po kasi pagsusukat ng SO2 ay medyo bumaba. Kaya ang tinitingnan po din po dito, baka hindi po siya nakakasingaw o nakakalabas dun sa mga lagusan sa loob ng Taal Volcano. Kaya pwede magkaroon po ng pressure. Kaya so meron po tayong na-detect na tremor na ongoing pa po at yung pagbaba ng SO2. Kaya pwede po magdulot ito ng pwedeng katulad po ng June 16, isang mahinang pagsabog po. So, para lang po Mr. Reniba, para lang po maintindihan ng mga nakikinig sa atin, anong ibig sabihin ng SO2? Yung SO2 po, yun po yung sulfur dioxide. So ito po yung gas na nagmumula sa loob ng bulkan na nag-indicate na pwedeng may magma sa ilalim ng bulkan. So ito po ay direktang galing sa magma mismo sa loob ng bulkan na sinisingaw niya at nasusukat namin. Apo. Okay. So nung bumaba po ito, baka tinitingnan po natin na baka napaparahan po yung singawan niya. At the same time, nagkakaroon po nung tremor na tuloy-tuloy pa rin po hanggang sa ngayon. What can possibly cause na magkaroon ng bara para hindi makasingaw tong SO2 na ito? Pwede pong yung pathway niya po, pwedeng natatakpan ng kung anong material sa loob ng bulkan. Kaya medyo hindi siya makasingaw. Apo. Ay ngayon, tuloy niyan, umuulan, habagat, tag-ulan. Will this aggravate the situation? Diyan po sa... base nga po dyan sa na-monitor natin, so ang tinitingnan natin isang posibleng mangyari ay may magkaroon po ng tinatawag natin phreatic eruption or steam-driven na katulad po nga nung nangyari nung June 16 na nagkaroon po nga ng magtaas ng tremor, nung average ng tremor, tapos yung pagbaba ng SO2. Kaya pwede pong magkaroon ng pressure sa loob ng bulkan, magkaroon po ng steam-driven or phreatic eruption. Pero ang tingin naman namin is baka katulad lang po noong June 16, mahina lang naman mahina po. Lang. So, as of now, nasa alert level 1 pa rin po tayo dyan sa Taal Volcano. Apo, maintain po sa alert level 1. Consistent naman yung condition ng Taal na sa alert level 1 po kasi classified as yung nasa low level unrest yung Taal Volcano po. Alright. Sige, pero ang minomonitor natin ngayon yung Taal Volcano, pero yung paligid nito, lalo na yung lawa sa paligid nito, kamusta naman po? May mga signs din po ba kayo nakikita? Wala naman po. Ang ano lang po talaga is yung Taal Volcano. Okay. Sige po, meron pa ho ba tayong mga importanteng dapat iparating sa ating mga kababayan na nakikinig ngayon at nanonood? Go ahead po, Ginoong Reniba. Paalala lang po namin na Taal Volcano po ay nasa alert level 1 status o ibig sabihin low level unrest na may nangyayari nga pong ganon, yung mga paglindol, may nasusukat na mga volcanic gas. At the same time, ang rekomendasyon po dito is yung Volcano Island ay walang manunuluyan, walang maninirahan at walang mamamalagi ng matagal po. Yun lang naman po. So ngayon, ang T-Bolts po, may hindi naman binabantayan yung Taal Volcano lang po.
Taal Volcano Island lang po.